Oo, ginagamit namo kay para sa information sa mga balita o mga ug unsa pa nga mga information. O ginagamit na sa indigenous media tama aning radyo. Anong pangkahalatang opinyon ang mga mayroon ang mga matatanda tungkol sa paggamit ng internet para sa pagkukuha ng impormasyon? Itinuturing ba nila itong kapaki-pakinabang? Kung hindi, ano ang mga dahilan ng kanilang pag-aanilangan o pagkatakot? Kana, ako nang anohon. Oh, ako po, ang internet sa kuha, kanang di jud maayo sa kuha jud. Kay ngano, ang mga uban yun ng mga kwan na nga tao, kanang wala na yung mga respeto ba, mga inana, o nakakuha na sila bitaw sa mga, kanang dili na maayo ang mga patasan, tapos daghan na yung mga nga kana bitaw nahitabo na diri sa atuwa nga kanang makit-an na ba kung say na trabaho sa mga mag ano na kana pa magpakamatay na karon kanong ano pa dagan na bitaw mga ano na kanang mga iskandal na nga makita na sa batanon mga ano na o mula di ko ganahan yun na internet may pa sa una nga kwa kay mas nga bright pang mga tao sa una kay gamiton man yun ang utok karon na internet pero murag kag gyapon di ka nag-eskwela kay mag-google man ka diyan mo gyapon ko tan-awon unsa no gigamit mo gyapon gigamit ang utok o kana sa ako aday karon kung ako po sa kanang anong masasabi na ako nga kwa Kini depende ni siya kung asa nagpuyo ang usa ka elders. Kung ang elders na asa syudad or city na okay kaayo lang signal, convenient gid sa ila ang paggamit sa internet. But for the other elders nga nagpuyo dito sa bukid, nga layo sa signal, mo prefer gid sila sa traditional media sources like the radio. No? So, kana lang siguro. Nakikita ng mga matatanda ang mga aklatan bilang pinagmumulan ng impormasyon. Nakakatuwa at epektibo ba ang para sa kanila ang pagbisita ng mga aklatan para matuto? Ihayag ang mga tiyak na sitwasyon kung saan sila ay bumibisita sa mga aklatan at larawan ang mga gawain ng kanilang ginagawa noong kanilang pagbisita. sa una kay wala man yung internet karon ang mga bata jud na assignment siyempre sundod nimo magato sa aklatan kay para makakita ka sa may mga assignment nga kana bitaw English Tagalog bitaw nga mangita ka og kanang unsay ibig sabihin sa bukab sa dictionary ana tapos tanawan po ninyo mo dito kung basta magbasa-basa po ka dito para madugangan ang imong hunahuna ang imong kaluwag pa yun sa imong pag-eskwela kanang tawag ana kanang maluwagan pa ang imong isip bitaw og madugangan pa imong pag-English ba nga kasagara baya kanang ang mga tao kulang biya sa pag-istorya sa English labi na sa interview ana kay kulang man sa mga pagbasa-basa sa mga English kung sa para makabalog ka kung sa imong i-answer sa imong mestra nimo nga unsa imong nabasa dito ba na di jud mo makita ang imong sa answer nimo ana kay pero sa internet inyo mo lang sa magtanaw ka dito sa imong mga answer na magyapon sa Google wala kag gyapon naka murag wala kag gyapon naka tan-aw sa imong gigamit ang imong pag-iisip nimo ba kay na magyapon sa Google dapat na kay kaugalingon nga sagot nimo answer
So, effective ang pagbasa sa mga aklatan. Effective jud. Labi na sa mga English nga akwa na kay diya baya ka matuto kung kunyari bitaw magsulod ka sa mag-apply ka sa trabaho o kung hinay ka sa mag-speech ka sa English kay kasagarabi ang question sa imo mga English na ang question sa imo ha dapat yun masanay ka magbasa sa ato sa aklatan sa katanawan nimo kung unsay mga nakay dili ka balo bitaw nga sentence nga naay words dapat mag-ato ka dito sa aklatan para Sa pagkakaroon ang mga senior nakuha na sa mga kabataan tungkol sa mga gamit nga modern na cellphone, laptop o iba't iba pang mga kagamitan. Okay, siguro for the elders mo prefer gid sila ani mga Facebook, YouTube kay makalingaw man gini siya. But careful lang gid kaayo sa paggamit ni ini kay karon daghan na kay mga fake news, no? Careful kaayo magpili sa mga platform kay nanaraba gitawag karon nga AI man siguro na, no? So careful lang gid sa paggamit ni ining mga media information. Salamat. We still love our morning papers and the evening news on TV because they're easy to trust and part of our daily routine. However, we've also started using tablets and phones more often to see family photos or look up things quickly. We don't really choose one over the other. We just use the TV for the big news and our gadgets to stay in touch with the people we love. Question number 9. What challenges do elders face when using modern technology for gathering information, and how do they overcome these challenges? Sometimes the screens are too small for our eyes, and the buttons are tricky for our fingers, which can be frustrating. We also worry about scams, so we're often a bit nervous to click on things. To get by, we usually ask our kids or grandkids for a hand, or we use voice commands so we don't have to type. Subag. Sa akin, mas madaling ang bago ngayon sa modern kasi yung mga TV at mga radyo kasi at newspaper hindi na masyadong magamit kasi gusto ng mga kabataan ngayon yung madala-dala nila araw-araw at yung gamit na yung cellphone, TV, laptop at saka yung iba pang madala-dala po sa araw-araw.